Good morning, St. Peterians. Ayan, okay. Sa pinagpalang umaga, tayo po ngayon ay nasa ordinary season. Ang kulay ng simbahan ay green, color of nature, no? Kaya't magsuot tayo ng green. Ayan, no? Wear something green, no? Ito ang pinakamahabang season sa liturhiya ng simbahan, 33 weeks hanggang November, no? Mas mahaba pa sa Advent, Christmas, Lent, Easter seasons. Napakahaba. 33 weeks, no? Nasa 15 pa lang tayo. Kaya kalahati pa, mahaba pa. Ang magandang tanong, ba't napakahaba ng ordinary season? Ano makapahaba yan? Ang sagot, tulad mo, Erwin, na ang sagot dyan, absent ako ng tinuro ng teacher. Siguro na isang ng simbahan natin, Tita Del, no? Na tayo ay maging more conscious, aware, alert, no? Sa pang-araw-araw na buhay natin. Na naroon ng Diyos. Because God is omnipresent. Sabi niyo nga, omnipresent. God is everywhere. Sabi nga sa second reading, everything was created for Christ. No? Lahat ay nilikha ng Diyos para kay Kristo. Lahat ay pinagaharian ng Diyos. No? God is in everything. Sabi nga sa Colossians 3:10, God is in everything and in everyone. Kaya be aware, conscious, alert of the presence of God 24/7. Amen? No? That God who will guide, siya magbibigay ng meaning, magbibigay ng purpose and direction sa ating buhay. Pero paano tayo gagabayan ng Diyos? Ang ating nabasa sa mga pagbasa ay sumunod ka sa batas. Yeah, may batas ang Diyos, no? At itong batas na ito ay hindi pipigil sa atin, hindi kukulong sa atin, ito ang magpapalaya sa atin. Maglalagay ng kahulugan, magdadala sa kahulugan, kabuluhan at direksyon ng buhay natin para tayo maging ganap sa buhay natin, sumunod tayo sa batas ng Diyos. Amen? No? So, nakita natin yung tatlo, no? Sa gospel, yung tinuro ni Kristo ang pinakamahalagang batas, no? Loving God and loving your neighbor, di ba? Sinamarize ni Kristo yung lahat ng batas ng mga Hudyo. 613. Napakaraming batas, no? 613 ang mga Hudyo, pero sinamarize ni Kristo sa dalawang batas lang. Loving God and loving your neighbor. Kaya ipinakita nga yung halimbawa ng Samaritan, ano? Tinulungan niya, nagmalasakit siya. Pero nais kong ibahagi sa inyo yung sa first reading. Mahalaga sa first reading eh. No? Meron daw binigay ang Diyos na batas na nasa puso ng tao. Yan, no? Diba? Kasi sabi nga ni Moises, sumunod kayo sa batas ng Diyos. No? Pero hindi siya nasa langit na kailangan, sino kukuha? Sino pupunta sa langit para malaman natin ang batas ng Diyos? Sino pupunta sa tatawid ng dagat para malaman natin ang batas ng Diyos? Ang sabi ni Moises, hindi malayo ang batas ng Diyos. Nasa puso nyo na. Nasa puso nyo na. Anong batas yun? Na nasa puso na ng lahat ng tao. Hindi na kailangan pumunta ng langit. Hindi na kailangan tumawid ng dagat para malaman ang batas ng Diyos. Nasa puso daw ng lahat ng tao. At bilang Katoliko, no, we believe in the natural law of God. Ang tawag niya ni natural law. Sabi niyo nga, natural law. Natural law. As Catholics, we believe of the natural law of God. Ang Diyos ay merong itinanim na batas sa puso ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Kahit naniniwala ka sa Diyos o hindi ka naniniwala sa Diyos, it doesn't matter. Nasa puso ng lahat ng tao yan. Katoliko ka, hindi ka Katoliko, it doesn't matter. Nasa puso. Ang sabi daw sa Tagalog likas na batas ng Diyos. Ha? Likas. Ha? Lahat ng tao meron yan. Muslim, pati ateista, meron yan. Nasa puso ng tao. Kaya hindi malayo, nasa puso. Ano yung batas na yon? Alam niyo yan Mararamdaman mo ano yun? Do good and avoid evil. Do good, avoid evil. Gawin mo yung tama, iwasan mo ang masama. Lahat ng tao. Nasa puso ng tao yan. No? Gawin mo yung tama, huwag mong gawin na masama. Do good, avoid evil. No?
kahit yung mga indigenous people, kahit yung mga ita, no? Lahat ng tao. Galing sa Diyos yan. Yan ang tinatawag na natural moral law. No? Kaya ang mahalaga, ano yung objectively good? Ano yung objectively evil? Meron daw objectively good na dapat gawin lahat ng tao, objectively good. At ano yung objectively evil na dapat natin iwasan. Ano? Yan. Kaya lang kasi ang mundo, iba tinuturo eh. Di ba sabi ko sa inyo dati, merong tinuturong iba, yung tinatawag na relativismo. Relativism. Sabi niyo nga, relativism. Ano yung kanya-kanya na lang paniniwala? Ano ba ang mabuti? Kanya-kanya na lang tayo. Ano ba yung masama? Kanya-kanya na lang tayo. Hindi yun. Mali yung kanya-kanya na lang tayo. Sapagkat may tinuro sa atin ng Diyos na tama at may binigay sa atin ng Diyos na mali. Na nasa puso ng tao. Natural law. Ayan. No? Sample. Ano yung binigay sa ating natural law? Buhay. Mahalaga ba ang buhay? Yes. It is the law of God. Respect human life. Kaya sa buhay natin, ginagalang natin, nirerespeto, inaalagaan ang buhay ng tao. Amen? Nasa puso natin yan. No? Mahalaga ang buhay ng tao. Objectively good. Pahalagahan natin ang buhay ng tao. Kaya ano naman ang kabaliktaran yan? Ayaw natin ng sumisira ng buhay ng tao. No? Ayaw natin na nananakit ng buhay ng tao. Ayaw natin ng pumapatay ng buhay ng tao. Kasi nasa puso yan ng lahat ng tao. Galangin mo ang buhay. At ayaw natin ng pinapatay ang tao. Kaya ayaw natin ng digmaan. Lahat ng tao, ayaw natin ng digmaan. Kasi nagpapatayan ng tao. Ayaw natin ng EJK. No? Ngayon, ang problema yung mga sabungero. Diba, no? Madami daw napatay ng mga sabungero. Siguro yung mga natalo sa isabong, di nagbayad. Ngayon, kaya hinahalo kayong Taal Lake. Hinahalo kayong Taal Lake. Di ba? No? Yan, no? Mga buto-buto daw doon. Kita, no? Kasi sa puso ng tao eh. No? Kasi mahalaga ang buhay, ayaw natin ang pinapatay ang buhay ng tao. Sapagkat yan ay batas na binigay sa atin ng Diyos sa ating puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pangalawa, ano yung natural law na binigay sa atin ng Panginoon? Knowledge. Yan, knowledge. No? Pursuit of knowledge, no? Ay isang natural law. No? Yaman, no? Na lahat ng tao ay dapat matuto. Di ba? Lahat ng tao sa mundo ay dapat matuto. Mahalaga ang natututo. Sapagkat pag tayo nag-aaral, tayo ay umaasenso. Kaya ignorance is poverty. Ayaw natin ng kamangmangan. Yan ay karuhaan. Kaya tayo nag-aaral, knowledge of God. Kumilala tayo sa Diyos. Kumilala tayo sa kahalagahan ng buhay. Mag-aral tayo upang tayo matuto ng mga talento at mga kakayahan. No? Knowledge, skills, and attitude. Basic yan. Natural law. No? Sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga, tungkulin ng gobyerno, tungkulin ng lahat ng gobyerno, magkaroon ng basic education. No? Kaya kailangan pinag-aaral natin ng mga bata, ang mga magulang. Tayo unang kayo ba unang nagtuturo sa mga bata? Yes, no? Tayo unang nagtuturo sa mga bata because it is a natural law. No? Ang pag-aaral, no? Ang maging marunong ay isang natural law. Kaya tungkulin ng gobyerno na magkaroon ng mga public school. No? Responsibilidad ng mga magulang na pag-aralin ng inyong anak. Di ba sabi nga nila, ang pinakamagandang mapamamana mo sa iyong anak ay edukasyon. Yeah? Yan daw ang pinakamagandang mapamamana natin sa ating mga anak, edukasyon. No? Sabi nga ni Aristotle, no? The pursuit of knowledge, no? is very important because knowledge is power, knowledge is an opportunity. Knowledge will bring success and fruition in life. No? Kaya basic yan. Natural law ang pag-aralin ang lahat ng tao. Pag-aralin. Sapagkat ayon ng Diyos na ang tao ay mangmang. No? Hindi maganda na tayo ay mangmang. Yan ay nagdudulot ng karukhaan. Mangmang. Kaya mahalaga ang
pursuit of knowledge, no? Especially the knowledge of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ano na naman yung natural law na binigay sa atin ng Diyos sa puso ng tao? Yung play. Play and fun, no? Na tayo maglaro. Mahalaga yung naglalaro. Mahalaga ba sa tao naglalaro? Kailan naglalaro tayo, no? Importante daw 'yan, bahagi ano daw mahalaga yung play, no? Yung play and fun. It is good in itself. Take note, ha? Play is good in itself. Hindi pwedeng trabaho ng trabaho. Diba? Hindi pwedeng puro makina ang nagkatrabaho, makina ginagamit natin. Mahalaga daw na tayo ay may panahon para maglaro. Kaya maganda na pag nanonood tayo ng mga sports, di ba? Maganda manood ng sports. Maganda mag-sports, di ba? Maganda manood ng mga play, ng mga concert, no? Ng mga kantahan, sayawan, di ba? O kaya arts, nagde-design, nagdo-drawing. Yan daw ay natural law. Yan ay bahagi ng pagiging tao. Kailangan natin yan. No? Kaya tingnan nyo, pati yung mga tribes, mga Indian, mga Ita, lahat sila. Merong mga nagkasayaw, may mga kumakanta, may mga nagdo-drawing, sapagkat play is a natural law. Bahagi yan ng buhay ng tao na binigay ng Diyos sa atin to play. It has a value in itself. It has a value in itself, no? Kahit tayo matanda na, o may edad na tayo, mahalaga pa rin yung play, no? Naglalaro, may sports, nakikinig ka ng music, o sayaw, o kaya arts, culture, that is part of natural law. Huwag natin pipigilan. Huwag natin pipigilan sapagkat yan ay batas na binigay sa puso ng tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Pati nga si Joseph, pati nga si David, no? Gumawa siya ng mga kanta, kaya may mga salmo, mga kanta na ginawa ni David, pagpupuri sa Panginoon. Pang-apat, ano yung batas na binigay sa atin ng Panginoon na natural law, na ito ay sa lahat ng tao, no? Sa lahat ng tao, no? Kahit hindi naniniwala, importante itong batas na ito. Likas na batas, ika nga, natural law, yung tinatawag na friendship and sociability. Yan, no? Kailangan tayo makipagkaibigan. Kailangan tayo makipag-ugnayan sa kapwa. No? Yan po yung likas na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng nabubuhay na nag-iisa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isang. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tamo? Meron, di ba? Walang taong nabubuhay sa sarili lamang. That is the natural law, no, na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan tayong makipag-ugnayan, makipagkaibigan, makiisa, no? Makibahagi sa ating kapwa. At pag di natin ginawa yan, hindi tayo magiging tunay na tao na merong meaning, merong purpose, may direction. No? Kaya tingnan nyo yung mga mayayaman. Kapag tinitingnan ko yung pag ini-interview yung mga bilyonaryo, mga mayayaman sa buong mundo, pag tingnan mo, ano pinakamahalaga? Pera, hindi daw. Yung mga bilyonaryo, hindi. Pinakamahalaga, family. Family. Relationship. Ito yung pinakamayayaman, ha? Tayo nga, gusto natin yumaman, Pero yung mga yayaman, ang pinakamahalaga sa kanila, hindi pera. Family. Relationship. Kasi may hangganan ang kaligayahan ng pera. May hangganan ang maibibigay ng pera. Amen? Kasi nilikha tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para makipag-ugnayan, no? Hindi mabuhay na nag-iisa. Kaya ayaw natin ng solitary confinement. Masama yung solitary confinement, di ba? Di ba? Kaya balikan natin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, no, tingnan natin at isabuhay natin yung mga natural law na binigay sa atin ng Panginoon, no? Natural moral law.
na binigay ng Diyos sa lahat ng tao na nasa puso natin. At panglima, panghuli, na binigay ng Diyos sa atin, natural law, ano yan? Religion. No? Ang mundo bitin. Meron tayong hinahanap na wala dito. Yung religion. Sabi niyo nga, religion. Religion came from the word religare. Ibig sabihin, relationship to the transcendent. Relationship to someone beyond us. No? Hinahanap lahat ng tao yan. Pati mga hindi Katoliko, pati mga tribal communities, iba't ibang tao sa mundo, no? Meron they hunger for the spiritual. They hunger for the transcendent. We hunger for something beyond us, no? Sabi nga ni San Agustin, si Pope Leo, ano pangalan ng ating Pope? Pope Leo the 14th. Siya ay Agustinian. No? Ang sinusundan niyang model, San Agustin. Ano sabi ni San Agustin? God created us for Himself. That's why our hearts are restless until it rests in Thee. Nilikha daw tayo ng Diyos para sa Diyos. Amen? Kaya ang puso daw natin ay hindi mapapalagay hanggat hindi natin kapiling ang Diyos. No? Kahit hindi ka Katoliko, no? Naghahanap ka ng beyond you. Transcendent. Sabi nga nila, the highest value. Hinahanap daw natin yung highest value. Yan, no? Who is God? Yan, no? Lahat daw ng tao, naghahanap tayo ng something beyond what we see. Yan, no? The spiritual. Yan. Religion. Lahat ng tao, one way or another, meron kang sinasamba. Meron kang sinasamba. Naalala ko yung professor namin sa Ateneo, si Father Roque Ferriols. Father Roque Ferriols. Philosopher yan. Ang palagi niya sinasabi, ang tao daw sa mundo parang panike. Para daw tayong panike sa mundo. Nakita na ba kayo ng panike? Saan nyo nakikita ang panike? Ano ginagawa ng panike? Nakasabit. Yan. Nakasabit. Tama ba? Ang panike nasabit. Ganyan daw ang buhay ng tao sa mundo. Palaging bitin, nakabitin. Yan, no? Kasi ang mga panike, palaging nakabitin. Di ba? Nakabitin yan. Sa mga poste-poste, puno-puno, nakabitin. Oh, bakit daw tayo parang panike? Ganyan daw ang buhay ng tao sa mundo. Palaging bitin. No? Kahit anong gawin mo, bitin. Di ba? Wala rin ngayon. Meron akong kaibigan, sabi niya, Father, pag nabili ko yung coaching yan, pinag-iipunan ko yan. Hindi na ako bibili ng ibang kotse. Yan ang aking final car. That was 10 years ago. Nang nakabili siya ng kotse, after 2 years, marami ng tama. Sabi niya, ayoko na dyan. Ayoko na. No? Ganun tayo eh. Hindi tayo makontento. Ang tao hindi makontento. Kayo, tingnan nyo. Hindi kayo makontento sa mundo. Hindi tayo makontento. Para may hinahanap tayo. Palaging bitin. Kaya palagi kang panike. Sabi mo sa katabi mo, panike ka nga. Palaging bitin. Ang pera, sabi iba, pag nagkaroon ako ng 1 million, happy na ako. Pagdating ng 1 million, ay bitin. Gusto ko 2 million. Pagdating ng 2 million, ay bitin. Gusto ko 3 million. Ganun tayo eh. Pag nakabili ka na ng sapatos mo, uy, sarap ang sapatos ko. Mamaya, ay luma na, di ko na type yan. Iba na naman ang gusto mo. Di nyo nararamdaman? Amen? Palaging bitin. Palagi tayong bitin. Di tayo makakontento. Ganyan daw tayo eh. Di tayo makakontento sa mundo. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos, sabi ni San Agustin, hindi sa mundo, nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Ayan, no? Kaya lahat ng tao, talagang we long for the spiritual. No? Nasa puso daw natin yan. Nasa puso daw ng tao. So mga kaibigan, mga kapatid, no? We are now in the ordinary season, karaniwang panahon, no? Hanapin natin ang Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin. No? Nasaan ang Diyos sa pang-araw-araw ng buhay natin? Ang Diyos ay nasa kanyang mga batas na nasa puso natin. No? Kaya balikan natin ulit, pag-aralan natin yung mga natural law na binigay ng Diyos sa atin. Life, knowledge, play, no? Friendship, and religion. Amen? Tumayo tayong lahat at ating ipahayag ang buhay na pananampalataya.
God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.